Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin Ramos, 36 years old, may asawa at 3 anak. Ako po ay nagmula sa lalawigan ng Quezon, Isla ng Alabat. Mula po sa aking paglaki ay salat na kami sa kahirapan. Ang aking tatay ay isang simpleng mangingisda at ang aking nanay ay simpleng may bahay lamang. Kami ay 8 magkakapatid. Napawang ng katapos ng high school at ang iba ay elementarya lamang ang tinapos. Ako ang pinakabata sa magkakapatid. Kaya nakita ko ang paglaki ng hirap ng aking mga magulang kung paano kami pag-aralin. Lalo na at nagkakaedad na sila. Kaya pinangako ko sa aking sarili na kailangan kong makapagtapos ng aking pag-aaral upang maiahon ko sila sa kahirapan. Sinikap kong tumulong sa aking mga magulang upang matustusan ang aking pangangailangan sa aking pag-aaral. Lahat ng paraan ay aking ginawa upang makatapos ako ng high school. Kaya labas ang aking tuwa at ng aking mga magulang nung makapagtapos ako ng high school. Akala ko, ito na ang simula ng minimiti kong pangarap. Ngunit ang aking kaligayahan ay napalitan ng lungkot. Nang ipagtapat sa akin ng aking mga magulang na hindi na nila ako kayang tustusan ng pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit hindi ito ang naging dahilan upang mawalan ako ng pag-asa. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na luluwas ako ng Maynila upang doon ko ipagpatuloy ang aking mga pangarap. Humanap ako ng ibang trabaho, kabilang na ang pagiging factory worker at kargador. Ngunit di pala ganoon kadali ang buhay sa lungsod na aking inaakala. Ang aking kinikita ay sapat lamang upang tulungan ang aking mga magulang sa probinsya at ipambayad dito sa aking inuupahan. Hanggang ako po ay makapag-asawa. Nagkaroon ako ng isang anak at hindi natupad ang aking pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ang kinikita ko ay sapat lamang para sa aking pamilya. Pero hindi ko iwinaglit ang panalangin na balang araw ay makakamit ko rin ang pangarap kong makapagtapos ng aking pag-aaral. At isang araw nga po, ay dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Sinabi sa akin ng aking asawa na kung ako ay interesado pa na makapagtapos ng aking pag-aaral. Ngunit ang tanong ko sa kanya, paano ko magagawa ito kung ang aking kinikita ay sapat lamang para ikabuhay ng aking pamilya? Ngunit sinabi niya sa akin na may gustong tumulong na tao upang tuparin ang minimithi kong pangarap. Si Tita Marge Talion, kasamahan ng aking asawa sa DFA, sinabi niya sa akin na sa pamamagitan ng DIPALAC or DFA Ladies Foundation ay matutupad ko na ang aking pangarap na makapagtapos ng aking pag-aaral. Magpalay lamang daw ako bilang isang eskolar. Dahil po sa labis kong tuwa, agad ako nang apply bilang isang eskolar sa DIPALAC. Sa pamamagitan po ng pagpapanayam sa akin, ay naipasa ko ito. At sa tulong ng aking asawa, ay madali naming nakumpleto ang mga requirements na kinakailangan. At sa taong 2005, buwan ng Hunyo, ay nakapagpatala ako bilang isang estudyante sa kolehiyo. Ito ay sa AMA Pasig Campus, sa kursong Information Technology or IT.
At dahil po medyo may kalakihan, ang kinakailangan tuition fee sa ama, at may certain amount lang na kinakailangan ibinibigay ng Dipalab, ay napilitan po ako nag-apply ng eskwela sa Ama Foundation para matustusan ang lahat ng iba pang aking bayarin sa eskwelahang ito. At sa pangalawa pong pagkakataon, dininig naman ng Panginoon ang aking panalangin na maaprubahan ng aking request na maging scholar sa Ama Pasig Campus. At noong taong 2009, buwan ng Oktubre, ay nakapagtapos po ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng taong tumulong sa akin at sumuporta, kasama na si Tita Marge at ang aking mahal na asawa, Melvin Ramos, sa kanyang tiyaga at moral support. At labis din po ako nagpapasalamat sa DFA Ladies Foundation na pinamumunuan po noon ni Madam Lovely Romulo at sa lahat po ng membro nito. Gayon din po kay Dr. Amably Aguilos Dipip ng Ama Foundation. Nang dahil po sa kanila ay natupad ko po ang aking mga pangarap. Panalangin ko po na sana po ay maipagpatuloy pa po nila ang pagtupad ng mga pangarap na mga kagaya ko at hindi magsawang tumulong sa mga kapuspalad. Nagpapasalamat din po ako at higit sa ating Panginoong may kapal. Dahil hindi po niya kami pinabayaan. Tunay nga pong nandyan lang po siya para sa atin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.